Jubilito TV Official. Inyo. So, ayun. Inyo, sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po ang lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, yan po, Kalingap Partners, Kalingap Reactors, Team Bios, Team Karepa, Team Strikers, Team Watcher, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito po, no, sa isyung kinapapalooban ni Daddy Donut, ni Dr. Love, at ang beneficiary po ni Dr. Love na si Marian po, na kung saan di umano mga kalingap at kabagis sa video upload ni Dr. Love ay parang lumalabas na ito pong si Daddy Donut ay di umano'y tinatakot, hinaharas at gusto daw pong wakwakin itong si Marian. No? Mga kalingap at kabagis, no? So dito po sa ating reaction video, papanoorin natin at papakinggan po natin yung naging statement ni Marian. And at the same time po, yung paglilinaw at yung the other side of story naman po ni Daddy Donut. Yan, Dr. Love tuloy. Then later on, i-analyze natin mga kalingap at kabagis, no, kung sino po ba talaga ang nagsasabi po ng katotohanan dito po sa dalawang ito. No? Mga kalingap at kabagis, no? Okay, to give you a brief context regarding this one, mga kalingap at kabagis, si Dr. Love ay meron pong video upload one day ago na may title pong Tiyuhin ni Rachel Morales, tinatakot, hinaharas at gustong wakwakin sila Marian. Desperado na ba? Yun po yung title ng video upload ni Dr. Love na kung saan ay nakapanayam ni Dr. Love si Marian na kung saan di umano, allegedly, mga kalingap at kabagis, ito nga daw pong si Daddy Donut ay ganun daw po ang ginawa kay Marian doon sa isang lugar, no, na supposed to be for adults only, mga kalingap at kabagis, no. At nakita niya nga po itong si Marian, kaya may mga bagay-bagay na tinanong itong si Daddy Donut dito po sa batang ito or ito pong si Marian. At may mga istoryang binanggit si Marian na kung saan mga kalingap at kabagis, no, ay pinabulaanan po lahat ito ni Daddy Donut. So kung ano po yung istoryang iyon, mga kalingap at kabagis, syempre po, yun po yung ating papanoorin and at the same time ay gagawin po ng ating reaction video. So muli, wala po tayong papanigan dito. Titignan natin kung may lapses ba or meron bang pagkukulang, meron bang pagkakamali sa side ni Marian. And at the same time, titignan din po natin kung mayroon din po bang pagkakamali or pagkukulang sa side naman po ni Daddy Donut. No? Mga kalingap at kabagis, no? So ito na. Simulan natin kay Marian, mga kalingap at kabagis. Ito po ang istorya ni Marian regarding po sa issue na iyon. So pakinggan po natin. Bakit? Kasi nag-inom po kasi kami sa Central. Okay. Nag-inom si Marian sa Central. Okay. Given na yan. Nag-inom si Marian. Pero tanong, Marian, supposed to be, dapat ba nagiinom ka sa edad mong yan? Kung hindi ako nagkakamali, minor de edad ka pa. Diba? Dapat yung sabihin na nating goal mo muna sa sarili mo at sa anak mo. Ang asikasuhin mo muna. Pero bakit nagiinom ka? Well, labas na po tayo doon. Kasi nowadays talaga, honestly speaking, mga kalingap at kabagis, ay nakakalungkot mang isipin, pero ganun na po talaga ang galawan ng mga kabataan ngayon. Lalong-lalo na po pag hindi po gaanong nababantayan
ng magulang. Hindi ko naman po sinasabi na may pagkukulang ang nanay ni Marian, pero minsan nasa kabataan na rin po, minsan talaga. Minsan masyado na po talaga matigas ang ulo. Kahit pagbawalan mo, kahit ilang beses mo, kahit sabi nga po nila, kahit ikulong mo yan, kung talagang gagawin at gagawin niya, ay talagang gagawa po ng paraan yan. So, wala na tayong magagawa dyan, no? Kumbaga parang naging reminders na lang po, no? Supposed to be dapat at your age, Marian, hindi ka dapat nagiinom. Lalong-lalo na dapat ang priority mo, yung sarili mo, at yung anak mo. Diba? Yun lang naman ang masasabi ko doon. May lalaki po na naglapit sa akin, Morales ang apelyido, Adi Morales ang tapos So, Adi Morales daw po ang may lumapit daw po sa kanya. So, sa hindi po nakakaalam, si Daddy Donut po yung tinutukoy ni Marian dito na lumapit daw sa kanya. Okay. pinalapit na ako sa kanya. Pinalapit. Hindi ko man siya kilala. Tapos sabi niya, ano, gusto mo bang i-vlog kita? Kasi nakikita ko si Dr. Love parang piniperahan lang daw kami sa pag-vlog. Sabi ko, Pinipirahan daw. So, yun yung statement ni Marian. Na di umano, sabi daw ni Daddy Donut, ay parang nakikita niya daw po si Dr. Love na parang pinipirahan. No? Pinipirahan lang daw po ang pamilya nila Marian by means of vlogging. Siyempre po yung revenue nun, parang ganon. Ang gustong ibigyan ng diin ni Marian dito po sa kanyang statement. Okay. ano pong piniperahan na gano'n ako? Tapos sabi niya, basta, gusto mo sampalin mo si Dr. Love ng tsinelas? Na ito na. Sabi niya gano'n. Sasampalin daw ni Daddy Donut si Dr. Love ng tsinelas. Grabe naman. Sabi niya, payag ka ba iba-vlog kita, tapos iba-vlog ka namin? Ano nga sinabi ko sa'yo pangalan mo ng vlogger na doon daw ko limot na. Babae pong vlogger yun ay. Oo, babae. Kalingap, opo. Ano pangalan? Kalingap siya. Kalingap daw yun, sa kalingap din daw yun. Kalingap daw siya? Opo. Ano po yun ni Rachel? Ano ni Rachel? Hindi Na naman sila mag-anak. rin sila. Tama ka. Si Adi Morales? Opo. Ano sabi ni Daddy Donut sa inyo? Yan ang sabi ni Daddy Donut? Opo. Na pinipirahan ko lang kayo? Opo. Tapos, may sinabi po siya sa akin vlogger na babae Oo. na ililipat daw po ako doon. Tapos pag may mapadala daw sa kanya, Oo. sa kanila, ibibigay daw sa amin lahat. Tapos, parang tinatakot niya din kasi ako nung nag-inom kami sa Central. Parang tinatakot niya din ako. Kaya, hindi pa po kami na talaga tapos mag-inom. Nag-alis na ako kasi parang tinatakot niya ako. Kaya, hindi mo ba ako kilala? Nagang ganun lang ako. Oo. Eh, nakakaya po, maraming tao doon po. Malaking lalaki. Diba? Tao po. Tapos sabi, ulit-ulit siya, hindi mo talaga ako kilala. Ginaganon-ganon ako. Oo. 3 beses. Saka na siya nagsabi Tanungin mo na. siya, sunod, sikat ka ba? Para makilala kita? Tapos sabi ko, Oo. ano pong pangalan ba ninyo? Anong pangalan po nung nagbablog sa inyo? Oo. Tapos, sabi niya ay, bawal sabihin, bawal din akong videoan, bawal. Asan ang cellphone mo sa niya? Asan cellphone mo? Ikaw ito po, bawal akong picturean, bawal akong videohan. Oo. Sabi niya sa akin ganun. Tapos, sabi niya, baka gusto mo sampalin ko si Dr. Love. Sabi niya ganun. Sampalin niya raw ako? Gusto niya ako ilipat dun sa sinasabi niyang nagbablog daw babae. Babae ang mabablog sa'yo, pero ang kumakausap si Adi Morales. Si Adi Morales. Oo. Anong sabi niya? Yun ang sabi niya na ibablog ka raw niya. Ibablog niya kayo. Kasi daw pinipirahan ko kayo. Oo. Ang tanong na lang dito mga kalingap at kabagis, no? How Marian came up to this story? Yun na lang po pwede nating itanong sa ating sarili, no? Paano siya nakapag-compose ng ganitong statement kay Dr. Love, no? Hindi naman po natin masasabing likha-likha niya lamang po ang istoryang ito. Diba? Knowingly Marian, mga kalingap at kabagis, no? So, mapapatanong ka talaga kung ito bang mga statement na binibitawan niya kay Dr. Love ngayon is scapegoat para doon sa magiging statement ni Daddy Donut mamaya. Later on, mapapanood natin. Kagaya na sinabi ko kanina, scapegoat niya ba to para ma-divert
yung natuklasan, allegedly, ni Daddy Donut dito po kay Marian. Kasi nga po, mamaya mapapanood po natin na di umano ay may naisabi yung isa sa mga kaibigan ni Marian na kasama niya at that time na nag-trigger kay Daddy Donut na kausapin siya. So, it is a matter of very alarming issues. Kaya kinausap niya itong si Marian. So, hanggang ngayon, palaisipan pa rin, mahaling apat kabagis, kung ito bang sinasabi ni Marian ay istorya lamang or talagang nangyari. So, mamaya tignan natin kung ano yung magiging statement ni Dr. Lab. Ni Daddy Donut. Paano nila nasabi pinipirahan ko kayo? Parang kaya tinanong ko nga siya, ha? Sabi ko, ha? Paano pong pinipirahan? Kaya tinanong ko siya. Sabi niya, basta, kung gusto mo, kalingap din ako, sabi niya. Kalingap din ako, kung gusto mo. Tapos sinasabihan niya ako na, hindi mo ba ako kilala? Parang pulis po yun, ang army. Ha? Nag-friend ko po sa Facebook ko ay. Si Adi Morales? Pulis daw siya? Baka pulis yun. So, dati silang kalingap. Umalis sila sa kalingap. Ngayon, Meron daw po silang, ang sabi ko na hindi na yung kalingap. oo. Dr. Lab, mamaya, madali ka na naman ng community ng Rochelle, ha? Sabi mo, umalis sila ng kalingap. Inihiwalay. Yun na lang dapat ang kwan. Yun na lang dapat ang ginamit mong kwan doon, salita. No? Kasi hindi matatanggap ng Rochelle community yung sinabi mong umalis. Diba? Inihiwalay ang Rochelle sa Team Kalingap. Dapat ganun na lang. Kwan lang naman yun. Parang pag-correct ika nga. No? Kasi may magko-comment at may magko-comment sa inyo panigurado. Oh, bukod na. Dati, Umalis. may sinasabi siya sa akin pangalan ng babae na vlog. Kalimutan Sinong ko babaeng kasi. mag-vlog daw? Pero ang kumausap sa iyo, si Daddy Morales. Opo, Adi. Si Adi. Oh, Daddy Donut yun. Si Daddy Donut. Okay, may ads. Everyone. Okay. So, yun na yun, mga Kalingap at Kabagis, no? Napakinggan natin yung statement ni Marian regarding dito at tingnan naman natin yung sinasabi ko nga po kaninang the other side of story, mga Kalingap at Kabagis, no? So, ito na. Punta natin si Daddy Donut. Daddy Donut, it's your turn. It's your turn to defend yourself, ika nga. So, pakinggan po natin si Daddy Donut. Ganito lang ho yun. Magandang alas 8:30, doon ho sa isang inuman na yun. May-ari ho kasi noon, kaibigan natin, yung may-ari noon. Ano. Kaya lagi ho tayong nandun. Doon ho tayo pumipwesto, madalas. Ano? Okay. Oo. So, ibig sabihin, yung gusto sabihin ni Daddy Donut dito, nasa kwan siya. Nasa, ang tawag nila doon, man's cave. Or sabihin na nating nasa malamig na lugar. In layman's term, nasa beer house. Mga Kalingap at Kabagis, no? Nasa beer house si Daddy Donut. Ayan. Nasa pinakaunahan kami noon na table. At nagtataka nga ho ako bakit si Rene naka-thumbnail. Hindi ko naman kasama si Rene that time. Ano? At ang kasama ko ho noon, binisita ho kasi tayo dito ng kinakapatid natin na matagal ko nang hindi nagkikita. Matagal na kami hindi nagkikita. Binisita tayo dito. Yung sinasabing maputi na may tato. Ano? Binisita tayo rito. At nag-ayahong lumabas. Sabi ko, sige tara. At may alam ako para safe tayo. Kasi doon ho talaga kami pumepesto para safe lagi. At kaibigan ho natin yung may-ari. Okay. Ngayon mauna ho itong event na ito yung isa ko hong kaibigan at nag-swimming kami is may kasama hong babae, may kasamang babae. So nakasalamuhan natin, kumbaga nakasama natin. So kilala ko. Yun ho pumasok. Pumasok. Andun na ho kami nakapwesto na. At take note ho, hindi ho tayo lasing at isang bucket lang ho ang ininom namin doon. Yung may isang 6 na piraso lang, 3 kami. So tigda-2 lang. So hindi ho tayo lasing noon at hindi rin ho tayo malalasing pag ganun lang yung iniinom natin. Okay. So tinawag ko siya, kinausap ko sa labas. So naitanong ko, sabi ko ano ba yun? Sabi niya, Okay, yung sinasabi ni Dr. Lab na babaeng kakilala niya ay di umano ay kasama, no? Kasama nila Marian, no? Paglilinaw lang po, no? oo.
So ito ganyan. Tapos may binanggit ho kasi siya sa akin na si Daddy Donut ho nabahala, no? Nabahala. Okay. So, yung kasama ni Marian na babae na nakakwentuhan ni Dr. Lab ay meron daw pong binanggit. Dr. Lab ba? O Daddy Donut. Meron daw pong binanggit kay Daddy Donut na mga very alarming issues na kung saan ay nakapag-trigger nga kay Daddy Donut na kausapin nga po itong si Marian. Ayun. Nabahala. Pakinggan nyo ha. Tayo ho nabahala dun sa binanggit ho sa atin ng babae, no? Na sabi niya, mga naka, gusto kong sabihin dito, kaya nga gusto kong makausap si Dr. Love ng private, no? Private lang. Basta may binanggit siya sa akin na nakakabahala. So pagbalik namin, tsaka ko tinawag siya, pinalapit ko talaga. Alam niyo naman, pag sa totoong kwento lang, totoo tayo. Pinalapit ko, sabi ko, halika, may tatanong lang ako sa'yo. Unang tanong ko, kilala mo ko? Sabi niya, hindi po. Sabi ko, hindi mo kilala. So nagpakilala ako, sabi ko, dati akong nasa Kalingap. Dati hindi ko sinabing taga Kalingap pa. Okay. Dati ako taga Kalingap. Sabi ko, di ba, So dito pa lang, lihis na doon sa sinasabi ni Marian na Kalingap din ako. Yung sa kwento niya kanina. Ni Dr. Love. Sabi niya, opo. Sabi ko, ba't nagiinom ka? Di ba may anak ka? Sabi niya, ay, binabantayan man po ni mama at si mama po nagsayaw kagabi. Nasa sayawan daw. So parang nagpalit sila ng pagbantay kasi nagsasayaw man daw yung nanay niya. Okay. So sabi ko, Saan nagsasayaw si nanay? ba't nagiinom ka kako? Di ba? Tapos kako, madalas kitang nakikita. Pagka umiikot ako, madalas ko siyang doon sa food park, nakita ko na rin siya. Yun yung kasama ko si Rene, na tinuro ko nga. Sabi ko, di ba si ano yun? Si Marian. Meron, kung hindi lang ho may binanggit sa akin yung isang babae na yon regarding, hindi ho ako mababahala at hindi ko siya kakausapin. Wala. So, ibig sabihin, yung binanggit ng babae na kakilala ni Daddy Donut is patungkol kay Marian. Na hindi masabi-sabi ni Daddy Donut on air to protect na rin po, no, yung integrity ng bata. No? Which is good, mga Kalingap at Kabagis, no? Which is tama yung ginawa ni Dr. Lab, no? Na hindi niya na ni Daddy Donut, na hindi niya na sinabi on air kung ano man yung sinabi sa kanya ng kaibigan ni Marian to preserve the integrity naman po ni Marian. No? Tama yun. Good job ka dyan, Daddy Donut. Wala naman akong pakialam sa kanya. Tsaka doon sa sinasabi niya hong iba-vlog ko siya. Kailan ho ba ako nang sulot ng beneficiary, no? Even occasion nga ni Rachel, hindi ako nagba-vlog eh. Di ba? Okay, dito na papasok. So parang dito sumablay si Kwan para sa akin. Sumablay si Marian, no? Kasi knowingly to all Kalingap partners, mga Kalingap at Kabagis, no? In the history of Kalingap, no? Although sila Daddy Donut ay nag-separate ways na, kumbaga hiwalay na, no? Hiwalay na ang Team Rochelle sa Team Kalingap. Pero ang foundation ng Rochelle community is all about Kalingap. At kung titignan po natin sa history ng Kalingap, mapa-Rochelle man yan sa team na community ng Rochelle at sa community po ng Team Kalingap, ay wala po, no? Wala pong kwan. Wala po tayong nabalitaan na mga Kalingap partners na sumulot or nang wakwak ng kani-kanilang mga beneficiaries. Dahil alam naman po nila na ang number one rules pagdating po sa pagcha-charity ay huwag mong wawakwakin yung beneficiaries ng ibang Kalingap partners. Yun, based from my knowledge, no, mga Kalingap at Kabagis, wala pa akong nakitang Kalingap partners na nangwakwak ng mga beneficiaries ng kapwa nila charity vloggers na nasa community po ng Team Kalingap or ng Team Rochelle, mga Kalingap at Kabagis, no. Kayo, kung may nalalaman kayo, i-comment niyo po sa ating comment section. Pero ako, wala po akong matandaan. Wala po nung nag-join ako sa community ng Kalingap, wala akong matandaan. Pero sa ibang community na hindi na po sakop ng Kalingap, malamang nangyari na po yan. Most probably sa mga sponsor. Pero Kalingap partners to Kalingap partners,
wala po akong kwan dyan. Wala po akong maalala. At siguro naman po ay hindi itataya ni Daddy Donut ang kanyang pangalan na sasabihin niya yung mga bagay na iyon na kumbaga parang wawakwakin, no? Parang sumama ka na sa amin at parang sabi nga po ni Marian ay may magba-vlog na babae, no? Kasi kasiraan po 'yan, 'di ba? Kasiraan po 'yan sa pangalan ng community ng Rochelle pag ginawa ni Daddy Donut 'yan. Which is para sa akin po ay wala pa naman po siguro sa tamang maling pag-iisip si Daddy Donut na gawin yung mga bagay-bagay na 'yon. Kasi alam niya yung magiging consequences pag ginawa niya 'yon, no? So siguro para sa akin hindi naisip ni Marian na may strong foundation ang mga Kalingap partners at mga Kalingap partners na nanggaling sa community ng Kalingap na it is a number one rule pagdating po sa pag-charity at sa mga beneficiaries na wag mong wawakwakin ang beneficiaries ng kapwa charity vlogger mo na nasa community ng Kalingap, no? Kasiraan 'yan, talagang kasiraan 'yan. So, yun lang po ang opinion ko doon, ha. Diba? Ba't ko naman gagawin yun? Yun nung sinabing chechanelasin ko si Dr. Love. Ito na, chichinelasin. May ads lang, sandali lang. Dalawa. Okay. Reverse na ho yung pagkakakwento nun. Ang sabi ko, nako, baka machinelas ka ni Dr. Love. At nag-iip. Okay. So, based sa statement ni Daddy Donut, ay baka machinelas ka, ina-address niya kay Marian to, baka machinelas ka ni Dr. Love pag nalaman niya na nandoon sa lugar na yon itong si Marian. Which is, kung ako rin naman po ang tatayo sa kalagayan ni Dr. Love, at ang beneficiaries ko ay malalaman ko na nandoon sa mga lugar na supposed to be ay hindi dapat siya nandoon, talagang magagalit ako, di ba? Lalong-lalo na minor de edad itong si Marian. Iinom ka sa labas. Sabi kong ganon. Other than that sa kwento niya, siguro dagdag niya na lang ho yun. Labas na ho tayo doon, hindi na ho natin yun. Kaya nga, sabi ko, ayoko naman hong mapahiya yung bata, no? Ayoko naman mapahiya kasi talagang may binanggit. Kaya nga sabi ko, i-reach out ko si Dr. Love. No, re-reach out ko sana. Kaya lang di naman siya nagsasagot. Kasi there is certain words na mababahala. Kahit si Dr. Love pag nakausap niya ako, mababahala siya doon sa binitiwang salita. Unang-una, sabihin ko ho ulit, isang bucket lang ho yun, 3 kami, so tigdadalawang stall yun. Ba't ho ako uugali ng ganun, ano? Di ba? Ba't ako magbibehave ng ganun? Kakarating lang nga namin that time. So, kinakausap ko lang siya in itong sa mabuting manner, di ba? Siguro natakot lang kasi inunahan niya ako gumawa ng sariling kwento. Kasi sabi ko nga, isusumbong ko siya kay Dr. Love. At sabi ko, naku, masasampal ka ng tsinelas nun. So, ibig sabihin, natakot si Marian. Kaya gumawa siya ng gumawa siya ng istorya na kung saan ay parang ang lumalabas ngayon, based dito sa statement ni Dr. Love, ay binaliktad niya yung mga sinabi ni Daddy Donut sa kanya. Okay, yun pala yun. Sige. Ay, yun lang ho yung kwento nun. Wala hong iba. Kayo ho ang mga pagsasabi kung si Daddy Donut ho nansusulot ng mga beneficiary. Di ba? Even Rachel nga, di ba? Kahit may okasyon, na kita nyo bang nagbablog ho ako? Binablog ko siya. Di ba? Hindi naman ako masyadong nagbablog. Kung gusto ko lang ho views, di ba? Kadali kong karamihan ng upload ko, hindi nga upload karamihan di ba na ano natin is eto, yung tawag dito, live lang. Hindi man ako nagbibideo. Tapos magkikwento ng ganon. Para ang layo naman sa katotohanan, no? Ang akin ho doon, unang-una, minor nga siya, ba't siya nasa labas? Ba't nasa inuman? Diba?
At hindi lang ho isang beses ko siyang nakita, how many times ko na siyang nakita. So kung interesado ho ako sa kanya, hindi lang nung gabing yon. O, di ba? Kung hindi lang ho nung gabing yon ko siya kinausap, matagal na. Kasi lagi ko nga siyang nakikita eh. Di ba? Di ba? Lagi ko siyang nakikitang nasa labas. Actually, si Pading Rene, kahit tanungin nyo, one time na ituro ko na siya, one time. Sabi ko, pati si ano yun andun o, ang daming ano. Kaya, malabo ho na mag-behave ho tayo ng gano'n na tayo ikakapasok lang natin doon at hindi naman ho tayo lasing. Yun ang sabi kong ano, yun ang sabi niya, totoo ho yun na hindi ko talaga siya pinapaalis. Yung kumakanta pa ako naman umaamin tayo. Kasi nga ho, may gusto ho akong makita na pupunta sa kanila. Gusto kong mapatunayan na ito yon pupunta diyan at gusto ko nga mapatunayan kung totoo. At kung totoo talaga yon, hindi pa nangyayari itong content ni Dr. Love, tatawagan ko na talaga si Dr. Love. Ako na mismo ang tatawag kay Dr. Love. Kasi bakit may ganito, 'di ba? Bakit may nangyayaring ganito? Hindi ka ba nagmamalay, Dr. Love? Kaya nga hindi sana ako magre-rebat dito dun sa ni Dr. Love, no? Dun sa content ni Dr. Love. Kasi kakausapin ko siya privately. Kaya lang hindi naman nagre-reply kay Pading Rene. So mahirap ho na kumalat ho yung tawag dito, yung video na yon na hindi ho tayo nakakapagbigay ng side natin, ano? At mahirap ho kasi yung she said, he said na lang. Basta ho ang malinaw, kakapasok lang natin doon at nakausap ko yung isa niyang kasama. Tatlo sila, tatlo sila. Hindi sila dalawa lang, tatlo ho sila. Nahuli yung kakilala ko. May sinabi ho sa atin. Nakakabahala yung binitawan na words. Kaya nga, kung gusto ko sana, kung mapapanood naman to ni Dr. Love, nag-chat sa'yo si Pading Rene, gusto ko makausap ka ng sarilinan at may sasabihin ako sa'yo. May sasabihin ako sa'yo na talagang nakakabahala ito. Oo. So, siguro natakot lang si Marian dahil sinabihan ko siya na isusumbong kita kay Dr. Love. Kaya inunahan niya ako na yung sabi ko baka masampal ka ni Dr. Love ng tsinelas, si Dr. Love na daw ang sasampalin ko ng tsinelas. Diba? Nakakaisang beer pa lang ako, magbibehave ako ng ganon. Kakarating lang namin. Kumbaga tayo naging concern lang tayo sa mga beneficiary, nakakilala natin. Lalo't lalo, alam ho natin na minor de edad siya, andun ho siya sa labas, sa inuman. Diba? Diba? Andun ho siya sa labas sa inuman. Yun ho yung nakakabahala. Minor de edad ka pero nandito ka sa mga inuman na ganito na pang-adult, 'di ba? Na dapat nasa bahay ka lang. 'Di ba? Nasa bahay ka lang, inaalagaan mo yung anak mo. Or hindi ka dapat pinapayagan ng nanay mo na lumalabas-labas sa ganito. How many times ko na ho siyang nakita? Uulitin ko, maraming beses ko na siyang nakita. Kung interesado akong i-vlog siya, kung noon pa, hinaras ko na siya. Di ba noon pa, ang dami ko ng beses siyang nakita eh. Lasing na lasing pa. O, di ba? Okay. Na mas pipwede, kumbaga lasing na lasing, mas pipwede mong gawa ng kalukuhan kasi lasing na lasing eh. Pero hindi ho. Di ba? Hindi ho. So, di ba? Ganun ho. Okay. So, yon. Napakinggan na natin ang panig ng magkabilaan kay Marian, kay Dr. Love. Kay Daddy Donut. Ba't ba Dr. Love ako ng Dr. Love? Pambihira. So, maalingap at kabagis, no? Malinaw naman. Malinaw yung pagkakapaliwanag ng istorya or yung side ni Daddy Donut regarding nga po dito sa issue niya kay Marian. So, ang tanong na lang dito, no? Ang tanong na lang dito, sino po ngayon ang nagsasabi ng totoo? Ngayon, kung ibibase po natin sa statement ni Marian, medyo kan po yung istorya. Medyo sabihin na nating maligalig para sa akin. At kung titignan na naman po natin sa point of view ni Daddy Donut, medyo parang nagsasabi po ng totoo ito pong si Daddy Donut regarding po dito sa usapin na ito. Pero but still by the end of the day, ang question dito, sino po yung nagsasabi ng totoo sa kanila? Pero kung ako pong tatanungin ninyo, mahalingap at kabagis, kasi merong binibitawan si Daddy Donut dito na gusto niyang makausap si Dr. Love tungkol dun sa nalaman niya
na sinabi ng kaibigan niyang babae patungkol dito siguro patungkol kay Marian, no? Which is hindi niya naman po masabi on air kasi parang sa nakikinita ko po ay masyado na pong sensitive. Ako may feeling ako kung ano yung may feeling ako kung ano yung gustong sabihin ni Daddy Donut na very alarming para sa kanya nung nalaman niya na sinabi ng kaibigan niyang babae. Ito, ganun sa akin, dapat pag may mga ganitong issues sa beneficiaries, lalong-lalo na, dapat kinausap muna yung mga taong involved. No? Mahaling apat kabagis, no? Dapat kinausap muna yung mga taong involved. Hindi naman sa pinangungunahan ko si Dr. Love regarding doon sa kanyang content. Pero dapat, maano man lang sana, nung bago i-upload ni Dr. Love yung video or yung interview niya kay Marian, ay kinausap niya muna personally itong si Daddy Donut. Na kung saan tinanong niya, Daddy Donut, may katotohanan ba tong mga sinasabi sa akin ni Marian? Na di umano'y chichinalasin mo daw ako at balak mong wakwakin itong si Marian na aking beneficiaries. Diba? Dapat may naging ganung pag-uusap muna, no? Sa side ni Dr. Love at ni Daddy Donut, no? Kumbaga balansehin muna natin yung mga bagay-bagay bago natin isa publiko yung ginawa nating interview, no? Yun lang naman po ang kon ko dito. Yun lang naman po ang aking punto de vista dito. Kasi still by the end of the day, para sa akin po, ang mapapasama po dito na naman ay ito pong si Marian, no? Mahaling apat kabagis. Dahil, syempre po, unang-una, minor de edad si Marian. Tapos, dito nga, base sa istorya ni Daddy Donut, ay nandoon sa lugar na supposed to be ay dapat wala siya. Very alarming nga po yan. At, hindi nababantayan ng magulang. So, isang katanungan pa rin po yan. Diba? Bakit wala ng kontrol si nanay sa mga ginagawa ng kanyang anak? Hindi niya na ba kaya si Marian or talagang sinukuan niya na yung ugali ni Marian pagdating sa mga ganyang bagay? No? Para sa akin po, talagang ang mapupuruhan dito ay si Marian po, mga halingapat kabagis. No? All the negative bashing ay mapupunta po dun sa bata. Sana, ulitin ko po, ganang sa akin lang, hindi naman natin pinangungunahan yung naging desisyon ni Dr. Love na i-upload yung video yon. Pero ang ganang sa akin lang, dapat bago in-upload ay nagkaroon muna ng masusing pag-iimbestiga, no? Kung sino nga po ba talaga ang nagsasabi ng totoo, no? Mahaling apat kabagis. So ngayon, ang mahiwagang tanong, kayo po, sino po ang paniniwalaan ninyo? Mahaling apat kabagis. Si Daddy Donut o si Marian? Lagay niyo po sa ating comment section, mahaling apat kabagis. So yun, pahaba na naman tayo. Muli, maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po nagpapaalala po ang inyong host. So hindi pa po nakasubscribe sa channel po ni Kuya Val Santos Matubang at Eda Vlogs, Kalinga Prab. Yan. Daddy Donut, Dr. Love, supportahan po natin kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel po ni Jubilito TV Official, ay pakita mo pang subscribe button at notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganoon din po paki-follow and like ang ating official FB page na may title din pong kaparehas ng ating official YouTube channel, Jubilito TV Official. So hanggang dito lang mga kalingap at kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios. As I always say mga kalingap at kabagis, peace, God first, God bless po. Bye!